Para sa pangalawang araw ng aming biyahe, maaga kaming bumalik sa Mariveles Port para simulan ang tour ng sikat na tourist spot, ang Five Fingers. Bakit nga ba ito Five Fingers? Sa satellite view kasi, makikita na parang hugis daliri ang 5 isla na may 4 na cove sa pagitan. Mula Mariveles Port, aabuti ng halos 25 minutes ang boat ride pa Cochinos Point, ang thumb o hinlalaki ng Five Fingers. Pagdating sa isla, may konting hiking na gagawin. At sa itaas, ito ang sasalubong sa'yo. Nice view. Bali, nandito po tayo sa pinaka-camp ng Five Fingers. Ang tinatawag po natin na Cochinos Point. From the Spanish word po na is yung Cochinos is means Pulinis baboy po sa Tagalog. Kasi pag tingin po natin aerial shot, ito pong Cochinos, hugis inahing baboy po siya. Summer, medyo walang gaanong halaman o vegetation sa bundok dahil daw sa wildfire. Pero kung gusto nyo makita ang iba namang itsura ng Cochinos, bumisita ang tuwing Burr months dahil buhay na buhay daw ang mga halaman kaya berdeng-berde ang bundok. Another reason to come back? Why not? Ang daming mga lawin sa taas. Ayun sir, kasi talaga pong maraming patay. Cochinos Point. Hindi naman po, Hindi Cochinos pala Point and vultures. buong Five Fingers po. Ito po yung nagsisilbing tirahan po ng mga lawin po dito sa Mariveles. Is it a good sign na may mga lawin dito? Yes Could po. be a good sign? Ibig sabihin po, healthy po yung environment natin dito at hindi po sila nagagalaw. And dyan din po sa mga area po na magugugat po, may mga musang, may mga unggoy, may mga wildlife pa rin po. Pero hindi lang lawin ang marami sa isla. Marami ring basura. Alam mo, napansin ko lang kanina yung pag-dock natin doon, parang may mga basura na naipon. Tama po yun kasi po, during habagat and amihan season po, kapag nangyayari po yun, yung mga basura po from Manila Bay, kasi po, Five Fingers po, sako pa rin po yun ng Manila Bay, dito po napapadpad. Alam mo, galing kaming Corregidor, papunta dito sa Mariveles. Opo. Doon mismo sa pinag-dock namin na bangka, meron ding collection. Galing, sabi ng mga boatmen, galing daw din yan sa Manila Bay. Yes, tama po yun. Kasi po, si Corregidor, yung location niya po nasa pinakabunganga ni Manila Bay. Kaya po, lahat po ng basura from Manila Bay, from Cavite, and ibang part po ng Bulacan, napapadpad po. Buong paligid po ni Corregidor, puro basura. So sana po, yun nga po yung ginagawa po natin na rehabilitation sa Manila Bay. Sana po, madamay po yung Corregidor, pati po itong Bataan, pati po Cavite. Sa pagitan naman ng index finger o hintuturo ang tinawag nilang Talaga Beach at middle finger o Puntang Mahaba. Makikita ang cave na maaring pasukin o langoyin papasok kapag low tide. Dito rin maaring mag-snorkeling. Ang mismong beach naman ng Puntang Haba ay sikat na sikat dahil sa naglalakihang bato na may iba't ibang taas at laki. Katunayan, paboritong Instagram spot daw ito ng mga turista. Pero may ibang mga pasaway na bisita na iba ang ginawa. Isinulat ang kanilang mga pangalan sa bato at ipinagmalaki pa sa IG. Ay, bad yan. Grabe, bad. May parte rin sa cove na to kung saan maaring mag-cliff diving. Syempre, alam nyo na ang susunod. FYI lang mga biharo, huwag basta tatalon ha. Makinig sa inyong tour guide dahil ituturo nila kung saang parte ang safe tumalon. At kapag okay na, edi go! Talon na!
ang susunod? Ang ring finger o palasingsingan, ang neglect point. Dito naman makikita ang iba't ibang rock formation na tila hugis, palaka. IG-worthy na, pwede ring mag-snorkeling at swimming. Siyempre ang huling daliri, ang pinky finger o hinliliit, ang longos kawayan. Prenup location ba ang hanap nyo? Ito raw ang in-demand pagdating sa mga couples at photographers na gusto ng kakaibang concept. Bakit? Marami kasing maaring gawing background sa iyong picture tulad ng malalaking bato na to na may maliit na butas sa ibaba. Pwede rin daw magmukhang naglalakad sa tubig sa gitna ng cove. Pwede rin umakyat sa mga batong ito at mag-post na tila na sa eksena ng pelikulang Titanic o Lion King. Ano man ang trip nyong pose, kaya yan. Pero ingat lang sa pag-akyata dahil madali palang mabiyak ng mga to. Safety first, biheros! Matapos ang aming finger hopping, sinugod naman namin ang Kawader Camp para sa lunch. For day trippers, if you book via the Bataan Weather Group or Weather Page, BWP, manggagaling kayo sa Mariveles, Pantalan, tapos nun tatakin niyo yung o bibisitahin niyo yung Five Fingers. Now, kapag hindi niyo natapos yung Five Fingers at nagutom na kayo, pwede kayong mag-lunch dito dahil may boodle fight silang prepare for you guys. And then, kapag hindi niyo nga natapos yung all Five Fingers, pwede niyo balikan on the way back to Pantalan. That's the day trip. For the overnighters, the whole day pwede niyo tapusin yung Five Fingers. And then you situate yourselves here sa Kawader Camp, kung saan pwede kayong magrenta ng mga tents or kung meron kayong sariling tents which you are comfortable with, no problem. They have their restroom, of course they have their kitchen, that's why they can cook dinner, breakfast, and then lunch. After which, babalik na kayo mga around 1 p.m. sa Pantalan. So yun, day trip, pwede. Overnight, pwede pa rin. Pero back to the food. Limango, different types of fishes. Hipon, you've got your okra, basta your normal, your standard, your classic Filipino comfort food na nakikita niyo sa boodle fight. Na syempre meron din manok. Ito po yung chicken bataan. Uy, chicken bataan. Ba't po sinabi chicken bataan? Dito nyo lang po matitikman yung ganyan. Ganun? Yes po. Sure? Opo. Matamis na maalat, but more on the sweet side. Okay, I'm sold. Kandeo! Matapos kumain, maaaring mag-swimming o maglakad-lakad sa beach kung may oras pa kayo. Nakakatawa ang balikan ng probinsya, akala natin ay kilala natin. Yung makita umulad ng mga dating payak na lugar, masurpresa sa mga bagong tuklas na destinasyon na binibida ang mga likas na yaman. Parang iniisip ko nga parang higit sa lahat, makakasalamuha ang mga tao na nangangalaga sa mga to. Ang mga to ang nagpapaganda ng bawat biyahe natin. Salamat Bataan hanggang sa muli. Tama na nga yan. Tara na nga, uwi na tayo. Baka maiwan pa tayo ng bangka. Ano, nabitig kayo sa biyahe? All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!